Sa loob lamang ng ilang mga buwan, noong taong 2025, ang career ni Zildjian Parma na matagal nang nakakapit sa laylayan ay tuluyan na ngang bumigay. Mula sa pagtraidor nito sa mga taong willing sanang tumulong sa kanya, paglaki ng kanyang ulo matapos makatikim ng kasikatan, hanggang sa di umano'y pagnakaw nito ng isang gamit mula kay Kong TV. Ito lamang ang iilan sa mga bagay na ginawa ni Zildjian Parma na kung saan nagresulta ng kanyang pagbagsak at pag-uwi nito sa kanilang probinsya. Ako nga pala si Ace at sa video ito tatalakayin natin kung ano ang mga nangyari kay Zildjian Parma matapos itong palayasin sa Team Payaman, pagbenta daw ng coat ni Kong TV kay Boss Toyo at matapos itong gamitin ang kanyang sponsor. Si Zildjian Parma ay sumikat noong taong 2022 dahil sa pagka-feature nito sa isang vlog ni Kong TV na pinamagatang Jet Plane. Sa video nito makikita natin ang pagkabang ni Zildjian Parma sa labas ng bagong bukas na restaurant nila Kong TV habang nakahawak ng dalawang malaking signs stating na galing pa daw siya ng Albay at mas kilala daw ito doon bilang Kid Oragon. Merong isa dito nag-stand out. Ang pangalan niya ay si Zildjian para ano yan? Parmas. Parmamas kilala. The sign also stated na sana makapagtangkal daw siya sa harapan nila Kong TV at humihingi ito ng tulong sa kanila para maabot daw niya ang kanyang pangarap na maging isang content creator. And even stated a quote na sinabi ni Kong TV dati na kung kaya nga gawin ng mukhang iyan, mas kaya nyo. At sa paglalakbay ko na to, napakita ko na sa inyo na kung kaya ng mukhang to gawin lahat ng yan, puta mas kaya nyo. Kaya pinagbigyan nga ito ni Kong TV at matapos niya itong papasukin sa kanilang restaurant sa harap ng Team Payaman ay kumanta ito ng iba't ibang mga kanta habang pinagtatawanan nila Juniboy at Boss Keng. Sa tinami-tami at kahit iba na ang minamahal mo. Nang dahil nga nagustuhan ni Kong ang performance ni Zildjian Parma, napagpasya nitong isama siya sa kanilang bahay. Sa panahon ding ito, makalipas ang 4 na taon, dumating ang araw na kung saan aalis na pala si Mamita sa loob ng Payamansyon. Gusto lang namin, Mi, magpasalamat sa iyo ni B sa 4 na taon na pag-aalaga mo sa amin. Siyempre malungkot ako eh. Sayang lang hindi mo inabutan si Kidlat. Kaya naisipan ni Kong na magandang opportunity ito para ipakita ang talento ni Zild. At kasabay ng buong Team Payaman, kumanta ito ng Living on a Jet Plane. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. Ang pagkakataon na ito ang isa sa mga naging dahilan kaya nakamit ni Zildjian ng isa sa kanyang mga pangarap at yun ay ang ma-featured sa isang video ni Kong TV. Pagkatapos ng video na ito, makikita pa natin siya sa ilang mga videos ni Kong, kaya ng video na pinamagatang Look Dad, Saway at Gabay. Pinapakilala ko sa inyo si Kidlat. Hindi lamang din ang pagkaka-featured sa mga videos ni Kong ang nakamit ni Zild sa mga panahong ito dahil para bang sinalo nito ang bawat patak ng ulan doong umulan ng swerte at pati na rin ng pagkanta nito sa loob ng Wish Bus kasama si Kong ay natupad na rin ito. With Lincoln Velasquez and Elijah Borreros composing a song na pinamagatang Ligaw Tingin, nagkaroon ng pagkakataon si Zildjian Parma na matupad ang isa na naman sa kanyang mga pangarap na sumikat at makilala ito bilang isang singer. Kaya naman dahil nga sa maganda nitong boses, siya ang ginawang singer para sa kanta ni Kong na Ligaw Tingin. At noong June of 2022, makikita natin sa bandang huli ng video ni Kong na pinamagatang Gabay ang pagkanta nila sa loob ng Wish Bus. Pasok ka ng pasok. Sasampalin kita eh. Katok ka muna. Bahay mo ba yan? Hindi daw. Oh, Kanta kayo dyan. kakanta. Pwede? Ay, sige. Sa buwan din na ito, pinalabas ng Wish 107.5 ang performance silang dalawa sa kanilang YouTube channel at halatang nagustuhan talaga ito ng mga audience ni Kong dahil hindi din nila mapigilang mag-comment ng "Salamat sa gabay mo, Kong TV. Isang pangarap na naman ang natupad dahil sa iyo. More power." Zildjian and Kong, salamat sa inyo dahil dito nabigyan mo kami ng inspirasyon na huwag titigil sa musika. Kong is the closest we got to a genie. He's literally making dreams come true. Sa sobrang daming blessings na dumating kay Zildjian sa panahong ito,
Mula sa pagtira nito sa loob ng Paya Mansion, pag-feature sa kanya sa sunod-sunod na mga videos ni Kong, pagkanta nito sa loob ng Wish Bus, at ngayon ang pagkakaroon na sana nito ng sarili niyang music video. Kumpara sa karamihan, siyak nang natatanging bagay na lamang na pwedeng gawin ni Zil dito ay pasalamatan si Kong, tumulong sa mga gawaing bahay, maging mapagkumbaba at higit sa lahat, huwag palakihin ng kanyang ulo. Well, maaaring yan ang gagawin ng karamihan. Pero para kay Zildjian, napagpasyahan nitong gawin ang kabaliktaran. Noong June 28, 2022, sa video na in-upload ni Kong TV na pinamagatang gabay, ang kung saan sa may bandang huli makikita natin ang pagpasok nila sa Wish Bus para i-perform ang Ligaw Tingin, hindi lang mga kinapang ito ang isa sa mga major plots na nangyari sa video ito. Dahil sa may bandang 5 minutes and 58 seconds, makikita natin nakaupo si Zildjian habang mayroong pinapanood sa isang computer. At ang pinapanood niya pala sa panahong ito ay si Yiv Cortez, kapatid ng asawa ni Kong TV na si V. Cortez. At ayon pa kay Zildjian, Putang ina, anong ginagawa mo? Ha? Sabi ko. Ba't mo pinapanood dyan si Eve? Crush ko dati. Ha? Putang ina, may hotdog na naman yung kinakain mo. crush ko daddy. Ito ang mga katagang binanggit ni Zildjian sa video ito. Isang bagay na parang pinaplanuhan niya na panoorin ang mga videos ni Yiv hanggang sa lapitan ito ni Kong para tanungin kung ano ang ginagawa nito. At dahil nga nalaman na ni Kong na si Yiv ang crush ni Zild, naisipan nito na sa gagawin nilang music video ng Ligaw Tingin ay silang dalawa ang magiging partner dito. Tingin ng pamagat ng video ni Kong TV na kung saan makikita natin ang pag-shoot nila ng music video kasama si Zildjian Parma at si Yiv Cortez. At laking tuwa din ang kanilang mga audience dahil sa wakas ay magkasama na daw silang dalawa sa iisang music video. Bagay si Kulob at Yiv, sana all Yiv. Crush ko din yan pero paparaya ako dahil lodi kita Zild. History repeats itself Si Zild at Yiv parang si Kong at V pero sa ibang generation na. Ngunit habang puno ng kasiyahan ng vlog na ito dahil sa pag-shoot nila ng music video, bigla na lamang nagtaka ang mga tagahanga ni Kong dahil makalipas ang isang linggo sa next upload nito at sa sumusunod na mga videos ay bigla na lamang naglaho si Zild with comments reading, "Asan si Zildjian? Bossing, update naman kay Zild kung nasa na siya." Nako naka-upload ulit si Kong. Wala pa rin yung music video ni Zild. Sa kabila ng pag-aalala ng mga audience na ito kung nasaan na ba si Zild at kung bakit ito biglaang naglaho, ang mga audience din na ito ang kauna-unahang nadismaya nang nalaman nila ang madilim na kwento kung bakit bigla na lamang nawala si Zildjian Parma sa loob ng Team Payaman. Habang paunti-unti nang nakakamit ni Zildjian ang kanyang mga pangarap, hindi natin may tatago na sa kalagitnaan ng proseso na ito ay paunti-unti na ding nagbabago ang kanyang ugali o sadyang pinapakita lamang nito ang tunay na kulay ng kanyang pagkatao. Noong July 28, 2022, sa may bandang 3-minute mark ng video na in-upload ng kapatid ni Kong TV na si Pat Velasquez titled Lola and Lolo Visiting Kidlat, makikita natin ang pag-uusap nila tungkol sa mga hugasin at kung sino daw ang maghuhugas dito. Pero dapat maghugas pa rin sila, hindi naman porket may... Oo naman. Ano yan, pag natambak lang? Baka naman 10 yung akin dyan Sabi ko sa'yo. At habang nagbibiruan sila kung sino ang mayroong pinakamaraming pangalan na nakasulat para maghugas, bigla na lamang nating maririnig sa background ang pagkanta ni Zildjian Parma. Kaya dahil dito, hindi mapigilang sabihin ng partner ni Juniboy na si Vienny Ligan na Sino ka Ayan, isa pa yan yung naririnig nyo kumakanta. Dapat meron yan dyan. Sino? Sampu yan Tuloy mo, Benta yung pangalan niya dyan. Kakaluto ng hotdog. Sa gabi nagluluto ng hotdog, yung mga cocktail ng tender juice. So siya umubos ng hotdog ni Bobby? Kaya pala nagagalit ako madalas. Siya pala kumukuha ng mga hotdog. ito ang kauna-unahang issue na hindi nagustuhan ng mga Team Payaman members sa kanya. Dahil kahit na hindi noon para kay Zildjian ang mga hotdog na binibili nila, nagawa pa rin itong kunin ang mga hotdog na ito hanggang sa umabot sa punto na malapit na itong maubos at wala nang natitira para sa anak ni Juniboy. Huy, yung galit ni Vien sa umuubos ng hotdog. Andito ako dahil gusto ko marinig hotdog issue ni Kulob. Pero sandali lang Carlo, hindi lamang din ang hotdog issue ni Zild ang naging topic nila sa vlog na ito. Dahil pagkatapos mag-rant ni Vien tungkol sa pagkakaubos ng hotdog na para sana sa anak nito na si Mavi, sinundan pa kaagad ito ni Pat Velasquez na isang clip kung saan makikita natin ang pag-aaksaya ng tubig ni Zild dahil sa hindi nito pagsara ng gripo. So guys, papakita ko sa inyo ang aming mga nakhuli sa CCTV na di umanoy mga hindi naguhugas at talaga namang ginagawang parang
Sapas, ang tawag dito? Yung flow, ang tawag dito? Batis ang tubig dito sa Parañaque. Meron pa. Spoiled brat, di naman mayaman, pero marami akong kilalang anak ng milyonaryo, di naman nagsasayang ng tubig. Nakakawalang gana ganyan kasama sa bahay, lalo na nagsasayang ng tubig. Ba't di marunong mahiya yung newbie dyan? Sayang tubig, hinayaan ng nakabukas, sarap pagbayarin ng 1-month water bill. Kung para sa iilan, hindi masyado malaking issue ang pag-ubos ng hotdog na hindi naman sa kanya, at ang hindi pagpatay ng gripo, tiyak na magugulat talaga kayo kapag nabulgar kung gaano kakapal ang mukha ni Zildjian sa susunod nito na issue. Nang dahil nga parami na ng parami ang mga taong nagtatanong kay Kong kung nasaan na ba si Zildjian Parma at kung bakit hindi pa rin ito nilalabas ang music video ng Ligaw Tingin, napagpasya ni Kong na panahon na siguro para maglabas ng sarili nitong statement kung ano talaga ang tunay na dahilan at bakit hindi na lamang niya pinalabas ang music video. He stated na, Kailan po Ligaw Tingin music video. Hindi pa tapos yung full band version. Pero di ko alam kung ilalabas ko pa. Nung time naman na shoot yung music video ng Ligaw Tingin, hindi kasi ako naikialam sa buhay ng bata eh. Pero alam ko, wala talagang girlfriend si Sil. So meron kasing one time na nabanggit niya dito sa akin. Oy, asan pa si Ibe? Kasi siya, kaya pala nandito, may motibo ka. Ginanong ko siya, naalala ko. Kaya siya parang tumatak sa isip ko. Parang pangit na ilabas yung music video ng gano'n, tapos may, hindi ko alam. May jowa siya. Sa panahon pa lang ito, habang pinapalabas ni Zildjian Parma na crush daw nito si Yiv, ayon pa kay Kong, mayroon na pala itong tinatago na jowa. Kaya naging dahilan sa pagkadismaya ni Kong at nagresulta ng hindi pag-release sa music video nilang dalawa dahil ayon pa sa kanya, ayaw daw niya na magmukha itong scripted. Ngayon, ang dating mukhang scripted. Mukhang, oh ito, Eve, pumunta ka, magkita kayo tandem ko, love team kayo. Hindi ganon. I don't do that shit, man. Hindi ko na ko, para kay ano na rin, para sa kanilang dalawa. Para nung naglolokohan na nun, di ba? Nung time kasi na ginawa yun, alam ko, wala siyang jowa. Kaya matapos ang statement na ito, tuluyan na lang natahimik ang mga fans ni Kong TV. At sa sumusunod na mga buwan, paunti-unti na din nilang nakakalimutan ng mga issue at ang mga pinaggagawa ni Zildjian Parma sa loob ng Paya Mansion. Isa na din sa mga dahilan kaya nanahimik na lamang si Zild ay dahil sinabihan daw pala ito ni Kong na hindi na lamang magsalita at maglabas ng kanyang side para hindi na din lumala ang controversy at lalong-lalo na para hindi din siya mabash ng mga tao. Ngunit dahil nga hindi mapakali si Zild kung wala itong atensyon na natatanggap, makalipas ang mahigit isang taon, naisipan itong maglabas ng sarili nitong question and answer video para sagutin ng mga tao kung bakit hindi na ito nagpapakita sa mga vlogs ni Kong TV. Noong September of 2023, Zildjian Parma uploaded a question and answer video na kung saan sa vlog na ito, sinaad niya kung ano ang dahilan at bakit siya hinatid pa uwi ng Albay. Hindi daw siya pinalayas, hinatid daw ito. At ang dahilan daw kaya hinatid siya pa uwi ay para bumalik ito sa pag-aaral. What is the main reason ba't nawala ka sa TP Farm bukod sa nag-aksaya ka ng tubig? Ayun, talaga, ngayon ko pa lang ito masasagot. Hindi naman talaga naging issue yung pag-aaksaya ng tubig. Seryoso yun, walang issue din. Pinausap ng daddy kong, si Ate Pat, huwag nang i-upload yung video yun kasi nga masisira ako. Pero hindi yun yung naging rason kung ba't ako hinatid pa uwi. Hindi siya pinalaya. Ito kasi, pumunta ako kila daddy ko. Tinanong ko si daddy kasi nga, grabe na yung, guys, allow me to call Kong daddy. Tinanong ko sa kanya, sabi ko, Dad, ano yung magagawa ko dito? Kasi grabe na yung bashing. Ang sabi niya sa akin, huwag mo lang silang intindihin. Dire-diretso ka lang. Kaya, sa mga nagtatanong noon kung ba't wala akong sagot, sabi ng daddy ko, huwag ko na kayong sagutin. Para
humupa lang yung issue. Ang naging rason kung ba't ako hinatid pa uwi, syempre, una, yung pag-aaral ko. Ang pangalawang reason naman kung bakit siya pinauwi, hindi pinalayas, ay dahil habang nagbibiruan daw sila ng ibang mga influencers sa concert ng Jaiga, isang performance nila Jai Asuncion at Agassi Ching noong July of 2022. Mayroon daw itong nasabing joke na naka-offense isang miyembro ng Team Payaman. At secondly, during the concert ng Jaiga, biniro ko, yung hindi ko na sila papangalanan, pero may biniro akong isang social media influencer. Pero isa sa mga TP member, offense sa ginawa ko. Kasi nung nasa concert kami ng Jaiga, nakakabiroan ko na sila. So, para sa akin, okay lang, nabiruin ko sila. Kasi yung biro ko nun, humanap ka, hindi ko naman sinabi na pangit yung sinasabihan ko. Kasi ka-rhyme lang naman siya nung kanta doon. Ngayon, nagka-open up kami ng ilan sa mga influencers kung ano yung mga nararamdaman ko sa TP, ano yung mga nangyayari sa TP, sa loob ng Payamansyon 2. Kasi hindi lahat alam ng mga tao. Sa question and answer vlog din na ito, nabanggit ni Zildjian na nagsiselos daw ito sa totoong anak ni Kong TV and stated na nasanay ako na yung atensyon ni Daddy Kong nakatuon sa akin. Yun yung nararamdaman ko kay Kidlat. Sabihin nyo ng bababaw ako, pero siloso talaga akong tao. Pasensya na kayo. Alam kong wala akong karapatan magselos doon dahil anak ni Daddy Kong si Kidlat. Nasanay ako na yung atensyon ni Daddy Kong ay nakatuon sa akin. Yun yung naramdaman ko kay Kidlat. Sabihin nyo nang mababaw ako, pero siloso po talaga akong tao. Si Zildjian Parma also clarified sa vlog na ito na pagpasok daw niya ng Team Payaman ay wala daw itong girlfriend at ayon pa sa kanya, first meet daw talaga nila noong panahon na ginawa pang music video. July 3, nung shoot namin yung MV. 2 days bago manganak si Mami B. Ngayon yung unang beses nagkita kami ni Eve. Ayun, that time wala po akong jowa. Nakita po kami ni Eve at pinag-usapan namin kung ano talaga yung mangyayari sa kung balak ba namin totohanin. Hindi naman po sa pagiging feelingero ko. Ayaw ko po kasi ng what if mahulog ako dun sa taong yon. Which is nangyayari na siya. Kasi nung MB na yon, may mga parts po kayo hindi nakita. Umiyak po ko nung nakita ko si Eve. Kasi talagang crush na crush ko siya. Kasi si Eve po ay tutok siya sa pag-aaral niya. Pinost ko yung girlfriend ko that time sa Instagram. Doon nagsimula at sabi na Daddy Kong, hindi na ma-upload yung MV. Pero, Daddy Kong, siguro kung mapapanood niyo po to, sana ibigyan po natin ng chance na mapanood po ng mga tao yung music video na yun. Kahit yun na lang po. Dahil nga sa mga pinagsasabi ni Zild sa vlog na ito, hindi natin may tatago na marami talaga sa mga fans ng Team Payaman ang nainis dahil sa mga statements na kanyang pinapalabas mula sa pagsiselos nito sa totoong anak ni Kong. Alam kong wala akong karapatan magselos doon dahil alam Hindi. nila. Hindi ka mababaw. Talagang demonyo lang talaga yung Kong TV na yan, ha? Diablo shit talaga yan. Matapos kang pakinabangan, pinakanta-kanta ka sa bus. Alam mo yung tatay mo, yung papakantahin kapag may inuman, yung sa gitna, bibigyan ka ng 50 pesos. Ganun ang ginawa sa kanya. Pinakanta siya sa bus. Pagtawag niya kay Kong TV ng daddy at lalong-lalo na ang pagiging feeling pogi to nito. What if mahulog ako doon sa taong yon? Which is nangyayari na siya kasi pag Oh, damn! Easy, take it easy, man. Daddy chill, man. Hindi lamang din sa buwan na ito lumabas ang dahilan kung bakit siya pinalayas sa Team Payaman. Dahil sa buwan din ng September 2023, pinalayas din pala sa The House of Collab si Zildjian Parma sa kadahilanang hindi daw ito nagustuhan ng mga female members dahil sa sobrang clingy nito. Zildjian, hindi niya namamalayan is medyo off na yung nagagawa niya, lalong-lalo na sa mga babae. Zildjian, may nag-open up and then bigla siyang susulpot. Mag-open siya ng unnecessary thing. Pangatlong sentcom po is si Zildjian. Kasi sobrang dami na naming girls na nagiging uncomfy sa pagiging clingy niya. Yes, we understand na clingy person talaga si Zildjian, pero sana i-ask niya muna kami ng permission if comfortable kami na lagi niya kaming dinidikit-dikitan, inaakbayan, or bigla na lang pumahalik sa chicks. Nang dahil sa mga impormasyon na lumabas sa panahong ito, ang isang video na sa tingin ni Zildjian ay makakasalba sa kanyang imahe ay nagresulta ng kabaliktaran at ang inaasahan nitong mga papure mula sa mga audience ng Team Payaman ay bigla na lamang naging hate comments patungo sa kanya, stating na, sayang Kulob, nasa Team Palayas ka na, nakaupansin by Kulob of Team Palayas. Team Palayas na siya now. Kaliwat kanan ng pambabatikos na natanggap ni Zildjian sa panahong ito mula sa YouTube, TikTok hanggang sa kanyang Facebook account. Kaya nagresulta ng paglisan at pagtahimik ng muna nito sa social media.
Makalipas lamang ang mahigit kumulang isang taon, noong August 26, 2024, bigla na lamang nagulat ang mga fans ng Team Payaman sa panibagong katarantaduhan na ginawa na naman ni Zil. Dahil habang nagbabakasyon si Kong TV kasama ang kanyang pamilya sa isang resort sa Albay, bigla na lamang nag-start ng livestream si Zildjian Parma. At ayon pa sa mga tao, nag-aabang daw ito sa labas ng resort kanila Kong TV. Kaya nagresulta ng pag-join ng isang Team Payaman member na si Chrissy Achino sa kanyang livestream para sermonan ito. And stated na, inaapuyan mo yung mga tao eh. Anong dating dyan? Na okay kayo ni Kong? Na okay lang yung mga nangyari? Hindi yan kasi nagtatrabaho dyan. Nagbabakasyon yan ng pamilya. Ngayon, naka-live ka. Pag nakita ka nila Kong, tapos naka-live yung mga reaksyon nila, sabihin natin hindi ka nila masyado in-entertain. Hindi. Ang bashing, Tita papunta kila Kong. Grabe naman Kaya Chino, Kong, hindi pinansin si Kulob. Kaya po, ang sabi ko lang, para po malaman nila na andito pa rin ako naghihintay. Pagdating ho nila dito, tititigil ko ho tong live na to. O hindi, anong punto mo dyan? Para po makausap ko sila. Gusto ka ba nila kausap? Hindi po ako sigurado, pero sana. Wala kasing ginagawa yan sa Bicol kundi nagbabakasyon at nagsispend ng time, quality time, doon sa pinagseselosa mong anak nila. Tita Chrissy further stated kung ano ang pinapakita ni Zild sa mga tao na parang nagiging kawawa daw ito sa labas ng resort para maawa ang mga tao at nagresulta ng pagbitaw nito ng salita na hindi malilimutan ng mga tao, stating na yung kulob naging hamog. Tapos ang dating dyan, matapos tong live, hindi ka nakita, maawa ang mga tao sa'yo. Minimental mo yung mga tao eh. Ang dating, martir ka, kawawa si Kulob. Kanina pa dyan sa labas, hindi makita si Kong. Nahamugan na. Yung Kulob naging hamog. Makausap ko lang ho sila. Wala na ho talaga wala na pong gagawin na post. Ngunit kahit na patuloy lang mga pagsermon ni Tita Chrissy kay Zild, sa iba naman nakatuon ang atensyon nito dahil para sa kanya, walang makakapigil sa kanyang abutin ng kanyang goal na makita sila Kong. Hindi ako nagpapaalam sa kanila pero ako na ang nagde-designate sa sarili ko na maging representative nila. Walang Team Payaman ang magsasabi sa'yo nito. Gusto mo Dito ng po sila. liser mo ng kita ng live. Dito po sila. Tumigil po sila dito. Kinausap kita ng personal at maayos eh. Yung mababait yung mga tao yan pero pag ayaw nila. Para saan pa ba? Ano gagawin mo, magsusorry Dito po. ka? Napatawad ka na ng mga yan. Gusto ko lang po talaga silang makausap. Iyan ko na po tong live. Ikaw bahala dahil ako, Pasensya. sinasabi ko, ang taong talagang hayok sa kasikatan, hindi talaga titigil yan. Ang taong hayok sa kasikatan, hindi talaga titigil yan. Kung para sa karamihan, ang mga katagang ito na galing mismo sa bibig ni Tita Chrissy ay nakikita lamang nila bilang isang biro at isang paraan para mamulat si Zildjian Parma sa ginagawa nito habang naka-livestream. Hindi pa rin natin inaasahan na ang mga katagapalang ito ay isa talaga sa mga personalidad ni Zildjian Parma. Kinabukasan kaagad, Zildjian Parma uploaded 4 videos sa kanyang YouTube channel and Facebook page para i-clarify ang mga bagay na nangyayari sa gabing iyon. At ayon pa sa kanya, gusto lamang daw niya makausap sila Kong dahil pagkatapos niya daw i-upload ang kanyang question and answer video ay hindi na daw sila nag-usap. Ang gusto ko lang naman mangyari, makausap ko sila Kuya Kong kagabi. Dahil wala akong ibang naiisip na paraan dahil hindi ko ako makakapunta ng Maynila. Dahil nga nasa nag-aaral ko ako dito sa Albay. After kasi ng issue, ito, hindi na kami nag-usap. So ano nga ba yung issue na yan? Noong taong 2023, September din, naglabas ako ng video, yung selos issue po na Q&A vlog ko. Doon po ako binansagan na nagsiselos sa isa sa mga ng member. So, ayun, hindi ko na masasabihin kung anong grupo o kung sino-sino man yung mga maparatingan itong video. Dahil alam ko na minsan nung nagiging one-sided tayo, ngayon ito na yung side ko. Gusto daw nitong ipaliwanag kay Kong na hindi daw lahat ng sinabi niya sa Q&A video ay totoo. He then stated na kinailangan daw nitong gumawa ng issue para hindi daw ito makalimutan ng mga tao. Before pa sila pumunta ng Bicol, talagang plano ko na kung sakaling magkaroon ng chance na mangyari to o magkaroon ng chance na malapit lang ako sa kanila, why not take the risk, kumbaga. Ang gusto ko lang naman ho kasi, after kasi ng issue, hindi ho kami nagkausap. Gusto ko lang po ipaliwanag na hindi ho lahat ng sinabi ko dun sa Q&A is ito. Kinailangan ko kong gumawa ng issue para ho hindi ko ako makalimutan ng tao. Which is, hindi ko inisip na negatibo yung magiging epekto nun sa akin. At base din sa mga reaksyon ng mga tagahanga ng Team Payaman, hindi talaga nila nagustuhan ang mga pinagsasabi ni Zildjian sa video na ito, with them stating na, Zild, tama na.
nag-jacket ka pa. Sabi nga ni Chino, ganyan talaga kapag sakit sa kasikatan. Desperado nang sumikat ulit. Sinayang mo yung pagkakataon na binigay ni Kong. Di ka pa makaintindi? Peace of mind lang gusto nila. Ayaw na nila ng closure. Halatang uhaw ka lang sa atensyon at for the clout. Sa pangalawa namang video, he clarified kung bakit daw siya nag-live sa TikTok sa gabing iyon and stated na nag-live daw siya dahil hindi daw niya mabuksan ang kanyang main account kaya wala daw siyang paraan para makontak sila. Ayun, nag-live ko kasi hindi ko mabuksan yung main account ko, kumbaga. So, wala na ako ibang maisip na paraan dahil nag-chat na rin ako sa ilan sa mga kakilala ko na nasa loob. Pero dahil offline sila, wala na ako ibang maisip dahil kakaalis lang nila noon. 1.5 hour yung biyahe galing doon sa lugar na pinagalingan nila papunta doon sa lugar kung saan ako nag-aantay. Sinaad din nito na hindi daw pag-clout chase ang dahilan ng pag-live nito sa TikTok. Gusto lamang daw nito makipag-reconcile kay Kong TV at hindi daw nito intensyon na dumikit pa sa pangalan nila. Nag-live ako, hindi ko for cloud chase o para mapakita ko na ay si Gulob hindi siya pinansin, si Gulob nahamugan sa labas. Which is yun po yung sermon na nakuha ko. Kasi kung napanood nyo po yung vlog, may sumermon ho sa akin. And yun po yung sermon ho na nakuha ko, sabi niya ho, inaapoyan ko daw yung tao. Ano daw po sa kasikatan, hindi ko nakatandaan kung ano yung term. Hayop ba? Hayop na daw ako sa kasikatan kaya ako ganun. Hindi ako nakakapagsalita kahapon kasi nga, kakarating lang nila as in. Iniisip ko na kung ano yung sasabihin ko. Nagantay talaga ako doon to reconcile with them. Hindi ko intensyon na dumikit pa sa pangalan nila. Inulit na naman ito na hindi to talaga lahat ng mga sinabi niya sa kauna-unahan nitong issue ay totoo. Meaning, naglabas ito ng mga kasinungalingan para lamang pag-usapan na naman ng mga tao ang kanyang pangalan. Hindi ko lahat ng sinabi ko doon sa unang naging issue ko ay totoo. Kumbaga, merong ilang detalye na makatotohanan. Pero may detalye rin ho. Ginawa ko lang ho para ho kuminit ho yung pangalan ko. Kumbaga, bumalik ho ko sa late life. Pero yun nga po, tulad ng sabi ko sa huling video ko, hindi ho maganda. Dahil hindi ho maganda yung kinalabasan nung ginawa kong video. Noong malaman na ng mga tao na clout lamang talaga ang habol nito, di nila mapigilang mag-comment ng pag ayaw na sa'yo ng tao, tumigil ka na. Huwag mo na ipilit sarili mo kasi nagbumukha kang tanga lalo. Tanga ka na nga eh. Dinadagdagan mo pa yung katangahan mo. Be, pwede ba tumigil ka na? Hayok na hayok ka maging famous eh. Kala mo may kakampi sa'yo. Walang kakampi sa'yo kasi mali ka. Tigilan mo na yung paggagawa mo ng video tungkol sa payaman. Okay na yung buhay nila nung umalis ka. Sa pangatlo nitong video, in-address din ni Zildjian ng mga kumakalat na issue na kung saan ayon pa sa kanya ay mga fake news lamang daw. Ang kauna-unahang issue daw nito ay mayroon daw itong binastos at sinilipan sa CR sa dati nitong grupo. At ang pangalawa naman ay para sa mga taong nagsasabi na sa compound daw nag-aabang si Zil, kung saan naman ayon pa sa kanya. Ang totoo ko niyan, nung pagpasok ko nun, paalis na ko yung sinasabi ko ng mga tao na pinaparatang sa akin na binastos ko daw ko na sinilipan ko. Mapaalis na po siya, hindi ko ganung tao. Marami yung nakakilala ko sa akin na alam nila kung ano talaga si Zildjian, ano talaga yung ugali niya. Second po, may isang fake news pa po akong nakita. Marami ko ang nagsasabi na yung live ko daw po kagabi, nasa labas ko ng compound. Ang totoo niyan, ang location ko kagabi kung saan ako naghihintay sa Pulangi Albay po. Dito po sa Caltex sa may highway. Kasi alam ko po doon po ang daan nila ay wala na po silang ibang daraan ng alternative way. At higit sa lahat, sa pang-apat na video na in-upload ni Zildjian, sinaad nito na kalimutan na daw natin ang pangalang Kulog. Gaya na lamang sa nakasulat dati sa daladala nitong sign doong nag-aabang pa siya sa labas ng Big Royce. Tatawagin na lamang daw natin siyang Kid Uragon. Hayaan niyo po ako na tanggalin na sa akin ang pangalang Kulog. Kalimutan na po natin ang pangalang Kulog dahil nakita ko sa mga suggestion niyo. So from now on, pwede niyo po akong tawagin Kid Uragon. Po yung tawag ko sa akin noon and gusto ko i-adapt nyo yun. At tawagin nyo rin ako sa pangalang yun. He also stated sa video na ito na madalas na daw itong magla-livestream at higit sa lahat ay hindi na daw niya babangkitin ang pangalan ng Team Payaman sa kanyang mga contents. Ang mga plano ko po sa after po nito, una ho, madalas nyo na ako makikitang magla-live and wala na ho kayo sa akin maririnig na mga bagay tungkol sa dating grupong sinalihan ko. And asahan nyo ho na mas mag-iingat po ako sa paggawa ho ng mga content at mga hakbang
na tatahakin mo sa mga susunod. Sa video din na ito, sinaad niya na pipilitin daw nitong gumawa ng mga daily vlogs na magugustuhan daw ng mga tao at humingi ito ng tawad kay Kong TV at sa mga miyembro ng Team Payaman. At buti na lamang ngayon na hindi na niya ito tinatawag na Daddy Kong. Pipilitin ko makagumawa ng mga daily vlogs na sure ako na magugustuhan nyo. And yung mga daily vlogs na pwede, papakita ko sa inyo kung ano po yung ginagawa ko dito sa Albay, ano yung ganito, ano yung ganyan, paano ba si Zil dito, gaano si Zil, ganyan. So makikilala nyo po si Kid Uragon na minahal ko dito sa Albay. Lastly, gusto ko kung malinis ko yung pangalan ko. Siguro ko dito na ako hihingi ng tawad. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng bumubuo ng Team Payaman. Ngunit sa pamamaraan ng pagsabi nito ng kanyang apology, para pang ang taas ng tingin nito sa kanyang sarili. Kaya kaya na lamang sa 3 nitong videos, inulan na naman ng pambabatikos ang kanyang comment section, stating na nag-PM ako kulob. Pinagmumura kita. Hindi daw cloud chaser pero gumawa ng 5 videos. Native chicken tinola recipe. Ingredients. Pagkatapos ng controversy na ito, makalipas ang ilang mga araw at ilang mga linggo, unti-unti na namang nakakalimutan ng mga tao ang controversy na ginawa ni Zildjian Parma at para sa iilan, naging masaya na din sila dahil hindi nito nagpaparamdam sa social media. Not until noong January 30, 2025, makalipas ang 5 buwan nang napagpasya nitong bumalik at mag-upload ulit ng panibagong video sa kanyang YouTube channel na pinamagatang Zildjian James Parma. Pagbabalik sa SOCMED kung saan sinaad nito na Isa sa mga naisip kong paraan para matulungan ako sa aking pag-move forward ay ang pag-let go sa mga gamit na sobrang halaga sa akin na galing sa aking dating grupo. Sobrang halaga ho ng mga gamit na to sa akin. Pero para mas mabilis at tuloy-tuloy na ho ang aking pag-move forward ay akin pong i-dispose ang aking mga gamit. At yun nga talaga ang ginawa ni Zildjian dahil makalipas lamang ilang mga araw noon noong February 3, 2025, naging gulat ng mga tao nang bigla na lamang itong sumulpot sa pawn shop ng isang sikat na content creator na nagngangalang Boss Toyo para daw i-let go ang mga bagay na mayroon siya mula sa dati nitong grupo. Sige. Paano ka kanal mo yan? Magandang araw. Malupiton? Magandang araw. Parang ano to? Paano mo na? Zildjian po, Zildjian Parma. Parma? Parma po ako. Ano ka? Nagbebenta ka ng mga gamot? Hindi po. Ano? Mas nakilala po ako sa tawag na kulob sa Kubo? Si Kubol! Hindi po kubol. Ano? Parang, ay, yung kay Kong TV! Ayon pa kay Zildjian, kaya daw pumunta siya sa pawn shop ni Boss Toyo ay dahil mayroon daw itong isang gamit na isasanla na nagmula pa daw sa panahon kung saan nasa loob pa daw ito ng Team Payaman. At yun ay ang coat na ginamit daw ni Kong TV sa kasal ng kanyang kapatid na si Junie Boy. Actually, ito po yung gamit po ni boss kong nung kasal po ni Julie po. Sa panahong ito, hindi lamang si Boss Toyo ang nagkulat nung nilabas na ni Zildjian ang quote na si Kong TV daw nagmamay-ari dahil pati na rin ang mga fans ng Team Payaman ay nagulat din, with them stating na bakit niya binibenta yung quote? Hindi naman pala binigay sa kanya ni Kong. Huling beses na idadawit niya yung TP sa pangalan niya. Pinagkakitaan pa. Lupit mo talaga. TP, pakihalughog po mga cabinet nyo kung nandyan mga coat nyo. Laking question sa mga tao kung paano napunta sa kanya ang isang coat na si Kong TV nga daw ang nagmamay-ari. Kung saan naman sinagot ni Zildjian na nakita lamang doon niya ito sa kanyang bag nung pauwi na daw ito ng Albay. Paano naman napunta sa ito? Ano po, nung pauwi po ako, yung mga gamit po kasi nilagay po doon sa parang bag kong ganito. Yung bag ko po na ganyan. Tapos naka-zipper. Pagdating ko po ng Albay, sabi ko, ba't may coat dito? Isa din daw sa mga dahilan kaya pumunta si Zil dito ay dahil gusto na daw nitong linisin ang kanyang pangalan at para hindi na daw ito ma-associate sa Team Payaman. Binanggit din ito na magre-rebrand na daw siya mula sa kulob papunta sa isang napakaastig na pangalan. Ang tawag ay Zach Sebastian Ferrer. Ayun po, and then naisip ko po ngayon, itong mga nakaraang buwan kasi matagal po ako nagpahinga sa social media. And sabi ko, para makapag-move on po ako kailangan kong tanggalin yung mga bagay na nakapagpapaalala sa akin kung saan ako galing na grupo. Which is, kahit sobrang halaga po ng mga bagay na to sa akin,
Sabi ko kailangan ko siguro. Gusto mo na makalibot. Matapos ang pag-uusap nilang dalawa kung magkano daw ang benta ni Zildjian sa coat na ito, napagkasunduan nila na kukunin daw ito ni Boss Toyo sa halagang 25,000 pesos. Sige, 25,000. Okay na sa'yo? 25,000. Maraming salamat. Thank you. Sana ko, Bol, di na maulit. Pero tila ba'y mayroong mga bagay na hindi natutugma sa mga sagot ni Zildjian. Kay Kong ba talaga ang coat na ito? Totoo ba na nakita lamang niya ito sa kanyang bag pag-uwi ng Albay? At higit sa lahat, bakit nag-iwan ng isang comment si Tita Chrissy sa video ni Boss Toyo, hinting na parang ninakaw daw niya ito? Nang makita ni Zildjian ang comment na ito, dali-dali kagad itong nag-upload ng isang video stating na in-screenshot na daw niya ang kanilang mga comments at hindi daw niya alam kung bakit nila nasabing ninakaw daw ang quote na ito. Kinwento din ito kung ano daw ang full story kung paano napunta sa kanyang quote. Hi everyone! So, I know you guys watch po already the Pinoy Pornstar episode of me selling quote of Kong TV. And to clarify, cause I know after this, I want to be the one na maunang mag-act about this matter cause may dalawang comment na in-screenshot ko and I don't know kung bakit nila nasasabi yun kasi nga, ganito kasi ang kwento kung ba't napunta sa akin yung quote. Kunyari ngayon, ihahatid na ako ng Albay. I didn't even check my stuff, bro. Hindi ko nakita yung gamit ko or hindi ko na-chinek yung mga gamit ko kasi nakalagay na siya sa isang lalagyan which is hindi ako ang nag-ready. I just want to address it cause hindi totoo na ninakaw ko yung quote cause grabe ang utang na loob mo sa TP then I will do that kind of stuff. Zildjian further stated na ang comment daw na iniwan ni Tita Chrissy sa video ni Boss Toyo ay isang false news. Kaya naman matatawag daw ito na defamation dahil nakakasira daw sa imahe ni Zildjian ang pagtawag nito sa kanya ng magnanakaw. Do you really trying to ruin my name? I just wanted you to know that this kind of comments is what we call defamation or spreading the false news. Kasi before you comment dapat tinanong nyo muna si Boss Kong. Kasi nga, it is not my intention of taking it. Sa sobrang laki ng galit ni Zildjian kay Tita Chrissy, hindi na nito mapigilang magbitaw ng salita stating na kung hindi daw nito i-delete ang kanyang comment sa video ni Boss Toyo ay magsasagawa daw ito ng legal action. Siguro, we will take legal action if hindi po matanggal yan. I really appreciated na galing ako before sa grupong Team Payaman and I will cherish it. Ilang beses lang naman ako nagkamali and this is my chance na makabawi. So sana naman, hayaan nyo ako makapag-start ulit and please remove that comment or else gagawa talaga ako ng legal action about it. Pero instead na matakot si Tita Chrissy dahil sa pagbabanta ni Zildjian o Zack Sebastian Ferrer, para sa kanya ay tinrato niya lamang ito bilang isang biro and even uploaded a video sa Facebook with the caption na may reaction to legal action. Hindi lamang din si Tita Chrissy ang nagkaroon ng ganitong reaction dahil nang malaman din ng mga tagahanga ng Team Payaman ang mga messages na pinadala ni Zildjian kay Boss Toyo, talagang ganito din ang naging reaction karamihan sa mga taong ito. 3 araw lamang ang nakalipas matapos pumunta si Zild sa pawn shop ni Boss Toyo. Bigla na lamang itong nakatanggap ng isang message mula sa kanya stating na di daw niya intensyon na magsinungaling at ang buong pagkakaalam daw nito ay si Kong daw talaga ang nagmamay-ari ng quote na iyon. Kaya nagresulta na pagtanong ni Boss Toyo kung kanino ba talaga yung quote at ang sagot lamang ni Zildjian dito ay hindi daw niya alam kung kanino at ang alam lamang daw nito ay kay Kong TV daw iyon. Hinala din ng nakararami na hindi talaga si Kong TV ang nagmamay-ari ng quote dahil base na lamang sa quote na suot ni Kong sa video na ito, makikita natin na sobrang layo ng kulay at hindi magkahawig ang mga botones nila. Oh, abot mo na sa groom. O hindi yan yung groom. Pre! Ano yung groom? Mayroon ding isang litrato na in-upload ang isang miyembro ng Team Payaman na si Mentos with a caption na "Namiss ko yung quote ko. Nasaan na kaya ito?" At makikita din natin sa larawang ito na mas maihahalin tulad nga natin ang binenta ni Zild na quote kay Boss Toyo sa suot-suot nito na quote. Kaya dahil nga sa pagkadismaya ni Boss Toyo sa pagsisinungaling ni Zild, napagpasya nitong i-upload ang screenshot ng conversation nila at nilagyan ng caption stating na "Hindi ko na alam sa iyo, Kubol. See you, balik ka, redeem mo sarili mo."
Nang makita ng mga Team Payaman members ang post na ito, hindi nila mapigilan maglabas ng mga videos mocking Zildjian dahil sa sobrang tapang pa nito nung sinabi niya na magsasagawa daw ito ng legal action. Tapos ngayon, lumalabas pala na nagsinungaling lamang ito kay Boss Toyo. Ewan ko ba sa'yo, Kulob, kung bakit, kung ano-anong binibenta mo kay Boss Toyo. Kung meron kang ibibentang mahalaga, doon ka na sa pinakamatindi. Ito, diamond play button ng bossing nila. Ito, bibigay ko sa'yo ito. Akong bahala. Ito na, benta mo kay Boss Toyo. Sinundan din kagad ito ni Tita Chrissy ng isang post na nagpapatama kay Zild stating na pathological liar. Kasabay ng isang video kung ano pang mga kasinungalingan na kanyang pinagsasabi sa video ni Boss Toyo. Hindi totoo! Hindi to totoo! Hindi to totoo! Hindi to totoo! Sa mismong araw din na iyon, noong February 6, 2025, in-upload ng The House of Collab ang apology video ni Zildjian Parma with a caption stating na Zildjian Parma acknowledges mistakes and lapses in judgment. Hello po at magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po si Zildjian James Parma, aka Zach Ferrer, and may sincere apologies po sa mga taong nasagasaan ng issue to. Talagang hindi ko po alam na napasama sa gamit na nadala ko papuntang albayong ko, na pagtanto ko rin po na mali kasi hindi ko lang naman chinek ang mga gamit kung kumpleto ba o may nasama. Sa kabuuan ng video, mapapansin natin na habang nagsasalita si Zildjian, hindi ito makatingin ng maayos sa camera at para bang mayroon itong binabasa na script sa tabi, making it look like na hindi sincere ang kanyang paghingi ng apology. Ang akin din pong sincere apologies kay Boss Toyo dahil hindi ko po muna na-confirm kila Sir kung kanya ba talaga ang item na yon. Sorry po sa lahat ng naapektuhan, especially sa pamilya namin, kay Sir Kong, kay Boss Toyo, sa Team Payaman, at sa aking mga kalugar sa probinsya sa Albay. Asahan nyo po na wala na akong gagawin konektado sa dating grupong kinabilangan ko. Pinapangako ko rin po na ibabalik ang quote na binenta sa Pinoy Pawn Stars sa totoong may-ari ng nasabing quote. Buti na lamang makalipas ang ilang mga linggo ay bumalik din naman si Zildjian sa pawn shop ni Boss Toyo para i-redeem ang kanyang sarili. Ngunit bago ito bumalik sa pawn shop ni Boss Toyo, nagkaroon pa muna ito ng mga kakaunting side quests. Mga side quests na baka sa paraan na ito ay dito din siya sumikat. Gaya na lamang noong February 12, 2025 na kung saan habang nagaganap ang segment ng Eat Bulaga ng pamagat ay The Clones, makikita nga din sa may bandang 16 minutes and 50 seconds ng kanilang video ang pagpapapansin ni Zildjian sa camera. Hi, ate! Sidekick na? Ang puti. Anong pangalan mo, ate? Joy. Miss Joyce. Taga saan si Miss Joyce? Quezon City po. Hindi lamang isang beses, kundi ginawa niya ito sa bawat pagkakataon na mahahagip siya ng kamera. Kaya maraming mga tao din nang nagtatanong kung ano ginagawa ni Zildjian doon, stating na, si Kulob ba yun o kamukha lang? Ba't nandyan ka na naman Kulob na ngayon ay hamog na? Kahit saan na lang makikita mo si Kulob. Hindi lamang din sa national television na pagpasya ni Zild magpapansin, dahil pati na rin sa mga bahay ng iba't ibang mga content creators nagpapapansin at nangingialam din ito. Noong February 14, 2025, bigla na lamang akong nakatanggap ng isang message sa Facebook mula sa kaibigan kong content creator stating na habang naglilinis daw ito ng mga files sa kanyang computer, napansin daw nito na mayroong kinuha na video si Zildjian at ginamit daw nito ang kanyang PC kahit na hindi ito nagpapaalam sa kanya. Pre, may naisip ko sa ako, pre. Kanina pa bumabagabag sa isip ko eh. Birthman ko kasi ngayon, pre. October. Naisip ko. Nag-record ka? Oo. Para saan? Wala, gusto ko lang. Okay. Parang trial. He also stated na may one time kasi na hindi siya pinabalik sa Payamansion 2. Tapos lahat ng creator na may team pinuntahan niya para maampun siya ulit. Gaya na lamang din sa pakikialam nito sa hotdog ni Mavi, nakikialam din pala talaga ito sa gamit ng ibang mga tao. Kaya pati ako hindi makapaniwala na pakialamero pala talaga ang taong ito. Noong March 3, 2025, dumating na din ang araw na kung saan bumalik na si Zildjian Parma sa pawn shop ni Boss Toyo. At sa panahong ito, hindi lamang ito nag-iisa dahil dala-dala na nito ang kanyang manager at ang kanyang sponsor. Hindi ko na sasabihin yung kamukha, baka magalit sa akin siya, no? Hindi ka mukha pala. Hindi ka mukha. Medyo lang.
Nagugustuhan. Siljan. Anong pwede ba? Parma po. Sino sila? Mama mo? Case, hindi po. Mama. Si Mama Jer po. Ay, yung mama. Mama Jer po. Tatay. Sa video ito, totoo ngang niredeem ni Zildjian ang kanyang sarili dahil sa pagbili nito ulit ng coat, paghingi ng tawad kay Boss Toyo, at higit sa lahat, ang paghingi nito ng tawad kay Tita Chrissy. So kung humingi ng tawad sa inyo and doon po sa mga past issues po na nagawa ko and masahan nyo po na after po nito is talagang tutok na ako sa music. Sana po panghawakan nyo po yun and paabot nyo na lang din po kila Sir Kong then kay Ma'am Vina. Papanood naman nila to. Ngunit kahit na humingi na nga ng apology si Zildjian dahil nga sa madalas nitong pagsisinungaling at dahil sa mga past issues nito, tuluyan na nagbago ang tingin sa kanya ng mga tao. At ayon pa sa mga taong ito, lies after lies after lies. Yung pagpunta nila dyan, di mo na rin sure kung dun sa mga representative na sinungaling din yan. Dapat dyan, binabaon na sa limot. Obviously, di siya sincere sa paghingi ng tawad. Lagi lang siya nag-iisip ng magandang salita na ibabato niya. Di mo nga makuha makipag-eye to eye sa kausap mo, kulob. Huwag mo piliting sumikat sa ganyang paraan. Mag-aral ka muna at pag nagtapos ka, tsaka mo gawin mga gusto mo. Mabuti na lamang at 25,000 pesos pa rin ang presyo ng coat na binenta nila kay Boss Toyo. Kaya sa tulong ng sponsor ni Zildjian, pinili na kaagad nila ito para matapos na din ang controversy na kanyang kinakaharap. 25,000. Sa kanila na po ito ulit at may balak silang ibalik sa rightful owner. Abangan nyo na lang po ang mga susunod. Bago mag-case close, magbabayad muna. Kyle Dominic Corpus. Ito ang pangalan ng taong ayon pa sa manager ni Zildjian, naglabas ng 15,000 pesos para dagdagan ang 10,000 pesos ng management ni Zildjian para lamang mabili nila ulit ang coat mula kay Boss Toyo. Ngunit nakakapagtaka lang kung bakit sa kalagitnaan pa ito ng video ni Boss Toyo nagpakita kung siya nga ang nag-sponsor nito, kung saan naman naglabas ito ng saloobin stating na Isa po sa mga tumutulong po sa akin ngayon si Boss Kyle. Boss Kyle. Ayan. Balik po ni Papa Ian, Papa Toyo. Iyan. Si Papa Ian ang Elis po. Iyan ang so, Kasi dapat daw po sa akin daw po mapunta yung code. Kasi ako naman po daw yung nagbayad ng sponsor. Ako po yung na-out eh. Parang kumbaga, kinausap nila ako na ako yung hindi kasama, tapos ako yung sponsor. Parang di naman po maganda dating sa akin. Sabi ni Papa Ian, balik daw po ako para kunin na lang po yung code. Ngunit hindi pa dito nagtatapos sa mga kaganapan sa pagitan ni Zildjian at Kyle Dominic Corpus. Bago pa mabalik si Zildjian sa pawn shop, nagkaroon pa ito ng signing of contracts kasama si Kyle Corpus at The House of Kulab. At si Kyle pa mismo ang nag-upload nito sa kanyang Facebook page noong February 25, 2025 with a caption na Cooking Something with Zildjian Parma. Though hindi natin alam kung ano talagang nakasulat sa kontrata na ito, makikita naman natin na mukhang para ito sa music career ni Zildjian at parang napagkasunduan nila na si Kyle ang magiging sponsor nito. Pero kung sa panahong ito, napakalaki ng ngiti sa mukha ni Zildjian at sobrang saya nito. Para naman sa mga tao, sira pa rin ang tingin nila dito. Kulob, ekis ka na naman. Cooking hotdog lang alam ng bulok na yan. 3 araw lamang nakalipas matapos nilang puntahan ang pawn shop ni Boss Toyo noong March 6, 2025. Kahit nakakatapos lamang mag-sorry ni Zildjian kay Boss Toyo, Tita Chrissy at sa Team Payaman, nagkaroon na naman ito ng panibagong kalaban at yun ay ang kanyang sponsor na si Kyle Dominic Corpus. Kakasimula pa lamang ng video, makikita na kagad natin kung gaano kayaki ang galit ni Kyle Corpus kay Zildjian Parma. Binayaran ko siya, 65,000. Ayan lang naman gusto mo, di ba? Ayan na nga eh. Ayan na nga, oh. Bayad ka na, 65,000. Di ba yan lang gusto mo? O yan, 65,000. Sinungaling ka. Mamaya sirahin mo pa ako sa social media. Yun ay sa kadahilanang gusto to ni Zildjian na siya ang nasusunod at ginamit pa talaga ang kontrata nila para panakot kay Kyle Corpus. Panakot niya sa akin kanina yung kontrata. O ayan, binayaran ko yung 65,000 na kulang. Hindi ka na nga pinapansin kasi, di ba? Sabi ko, ayoko magalit, di ba? Pumunta ka dito nang sasagot mo sa akin dahil sa schedule mo. Pero hindi kita pinapapunta. Pinapunta kita nung araw na libre ako, hindi ka pumunta. Ikaw yung nasusunod. Tapos, ang gusto mo lang yung pera. O ayan, yung pera, binigay ko, 65,000. Oh, tapos ako yung kakasuhan nyo. Hindi.
Wala akong sinabing nakasuhan mo, diba? Hindi. Di mo naman gagamitin yung kontrata kung hindi yun yung gusto mong sabihin. Dahil sa sobrang galit ni Kyle, napagpasya na lamang nitong ibigay ang 65,000 pesos at pinalayas na nito si Zildjian para tapos na ang kontrata nila at para wala na din itong magiging problema. Ikaw may sariling schedule, tas walang approval ko. Ang kapal mo. Grabe ang ginagawa mo sa akin. Hindi nga eh. Ayan na nga, binibigay ko na eh. Para matapos tayo. O ayan, gamitin mo sa music mo. Di mo iniisip. Kung ako yung hinay blood kanina doon. Tinulungan ka lahat-lahat. Ganyang gagawin mo sa akin. Tingnan mo, nagpapaawa pa. Aalis nang nakatsinelas. Sa livestream din na ito, makikita natin kung gaano kasinungaling ang tao nito. At ang lahat ng iyon ay binulgar ni Kyle Corpus at ayon pa sa kanya, kaya daw napunta si Zildjian sa kanya ay dahil doon sa kakilala nito. He stated na, Ganito kasi, kaya napunta yan, yung tropa ko, si Joseph Russell, nilapit niya sa akin. Which is magaling naman talaga siya. Sabi ko sa kanya, pwede siya, gagawan ko siya ng isang studio, kanta siya, suotin niya yung damit ng The Source habang nagko-cover siya ng mga kanta. Sabi niya wala siyang management. After 1 week, bigla siyang nagkaroon ng management. Ayan na, yung The House of Collab. So which is, sinungaling siya. Magkausap kami ni Ma'am Cassie, hindi sila nagtutugma ng sinasabi. Sa vlog din ni Boss Toyo, mapapansin natin na hindi may pintang mukha ni Zildjian. Yun pala ay dahil gusto niyang ipamukha sa mga tao na sa kanya pa rin galing ang 25,000 pesos at hindi mula sa kanyang manager at sponsor. After nun, nung napanood ko yung video, nakita ko yung mukha niya, yung mga reactions niya dun sa video na parang hindi talaga siya willing dun sa pagsusorry niya. Nawalan ako ng gana replyan. Ayaw muna siya pansinin, ayaw ko siyang ano. Kasi hindi siya tumupad nung Sunday na ilatag na sa akin lahat. Which is Sunday free ako. Hindi naman kasi pwedeng ako yung mag-a-adjust sa schedule nila. Pag may schedule sila, sabihin nila sa akin. Ako mag-a-approve kung pwede ba ako that time. Ngayon, netong Monday, nag-chat siya sa akin. Monday, 10 p.m. Ito yung chat niya sa akin. So, Monday, 11:16, Zildjian schedule this week. Brainstorming, takpan ko yung address Yan, Papa Kyle House. On the way na ako, Papa QC. Sasakay na lang galing dito papunta ng Antipolo. Sabi ko sa kanya, ha? Ba't pupunta ka dito? Ayan, ang linaw-linaw. Sagot niya sa akin, oo, Papa, nasa schedule ko po. Sino bang matutuwa niyan? Puta, di naman kita pinapapunta. Pupunta ka at sasagot mo sa akin, nasa schedule ko po. So, reply ko sa kanya, lakas mo. Ayun, pinipilit niya, nasa schedule niya siya. So, nababastusan ako dyan. Parang, kaya nga ako nagpapakasipag para hindi ako magbabase kahit kanino, di ba? Ikaw may kailangan sa akin, men. Hindi ako yung may kailangan sa'yo. Una sa lahat, hindi ko kailangan ng promotions mo. At pangalawa, hindi kita kailangan. At higit sa lahat, kahit na siya ang nag-sponsor kay Zildjian, ayon pa sa management nito, hindi daw nila isasama si Kyle sa pagsauli ng quote kanila Kong TV. Tapos, ang ginagalit ko pa noon, mga tol, syempre, putik, Team Payaman eh. Pupunta sa Team Payaman. Yung quote, daling sa Team Payaman, so mamimit ko yung mga idol ko. Huwag natin lokohin yung sarili natin. Totoong purpose yung sasabihin ko. Mamimit ko yung mga idol ko. Idol na idol ko si Kong kasi si Kong yung nakatulong sa akin sa gasolina, sa pag-angat, mga videos niya. Mamimit ko. Gusto niya, nasa kanila yung quote. So, wag na naman dating sa akin, pre. Hindi na naman ako kasama. So, sabi ko, hindi, akin na yung quote. Ako nagbayad niyan eh. Sa buong livestream na ito, mas tuluyan pang sira ang pangalan ni Zil dahil sa pag-expose ni Kyle kung ano daw ang ginagawa nito sa pang-araw-araw na naninirahan ito sa bahay nila. Kung saan naman baka ito din ng isa sa mga dahilan kaya pinalayas siya sa Team Payaman. Hindi nga yan tumutulong dito eh. Nagigising yan, kakain na lang. Magbubukas ng computer. Hanggang alas 12 na. Tingnan natin kung nabawasan yung hotdog sa rep. Ay naubos! Talaga. Pagkatapos ng controversy na ito, makalipas ang ilang mga araw, bumalik na lamang ito sa pag-upload ng mga videos na parang walang nangyari. Even uploading a video kung paano nga ba umamin. Ikaw, kung tatanungin kita, paano ka aamin sa taong mahal mo? Kasi kung ako, ganito gagawin ko. They say... Makalipas ang isang linggo, noong March 16, 2025, inilabas ni Makagago ang isang full interview kasama si Zildjian Parma na kinuha pa noong February 22, 2025 para malinis daw nito ang kanyang pangalan. Sa mahigit 15 minutes na interview na ito, pinaliwanag ni Zild ang mga issue na nangyari sa kanya at ang buong timeline ng mga pangyayari base sa kanyang point of view. So nasaan ka nung panahon na yun, nung nilabas ni Kong TV yung statement na yun? Nahatid na po ako sa Albay. Ay, natid ka na? Opo, wala pong palayas na nangyari. Ngunit base na lamang sa mga comments ng interview na ito, mula sa mga taong nakasubaybay kay Zild, makikita natin na dahil sa mga pagsisinungaling nito ay hindi na siya pinaniniwalaan
mga tao. Grabe, very informative. Nawala inis ko kay Kulob after watching this kasi napalitan na ng galit, this kid needs help. Nakakaawa at the same time nakakainis. Hopefully makita niya o may turo sa kanya yung tamang landas habang maaga pa. Halatang sinungaling kapag nakatingin palagi sa taas at kung saan-saan nakatingin habang nagkikwento. Sinungaling ang puta. Hindi kayang tumingin ng mata sa mata kumukurap-kurap pa. Makalipas ang ilang mga buwan, tuluyan na nang naglaako at natahimik ang pangalan ni Zildjian Parma sa social media. Umuwi na ito ng Albay at sa kabutihang palad, hindi na ito nasangkot sa panibagong controversy. Noong October 29, 2025, Kong TV uploaded a video titled Istasyon na kung saan sa isang wholesome video na ito marami silang mga topic na nabanggit at isa na lamang sa mga topic na iyon ay ang second chances. At kinabukasan kaagad, Pinuno uploaded a reaction video sa vlog ni Kong TV at habang nanonood ito sa kanyang cellphone, bigla na lamang itong tumayo at nagbigay ng kanyang opinyon tungkol sa mga second chances and stated na Putang ina, partial tong ginagawa. Ano ba bang pwede nating ibenta parts pag di tayo makahanap trabaho ngayon? Anong masasabi mo? Wala. Kalokohan to. Hindi lahat ng tao may second chance. Kung TV, kung lahat ng tao may second chance, sige nga, pabalikin mo si Kulob. Though alam naman nating lahat na biro lamang ang punto ng video na ito, makalipas ang 2 araw noong November 2, 2025, may isang account sa TikTok na bigla na lamang nag-upload ng video with the caption na, "Sige nga, pabalikin mo nga boss kong." Sa video ito, makikita natin si Zildjian Parma na naglalabas sa labas ng kanilang bahay habang walang suot na damit pang itaas. At tuwang-tuwa pa ito nung nakita niyang kinukunan siya ng video ng kanyang kaibigan. Hindi natin alam kung paraan ba ito ni Zildjian para magparinig kay Kong na bigyan pa ito ng second chance. Dahil hindi natin alam, baka sinabihan lamang niya ang kanyang kaibigan na kunan ito ng video at i-post sa TikTok para hindi halatang inutusan niya ito. Kahit na ano pa man ang sagot sa tanong na ito, isa lamang ang sigurado. At yun ay kahit na magparinig ito sa social media, hindi na magbabago ang pananaw ng mga tao sa kanya. With them stating na may mga taong deserve ng second chance at may tao na hindi deserve o bigyan. Daming chance binigay dyan, kapal na mukha niyan kung babalik pa. Second chance are only for the people na sincere humingi ng apology at pinagsisihan ang mga ginagawa. Given too many chances, pero kupal is kupal. At yun nga ang pinakamalaking problema sa mga pinaggagawa ni Zildjian sa social media. Ilang beses na itong binigyan ng oportunidad mula sa iba't ibang mga tao para itama ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit sa bawat pagkakataon, pagkadismaya lamang ang natanggap ng mga taong ito. Kaya kahit na ilang chances pa ang ibigay mo sa isang tao, hindi mo talaga ito mapipilit kung siya mismo ay walang plano magbago.